Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan. Kabayan Cancer, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 28 to July 4, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba na po sa inyo mga comments, sa mga nag-hype, sa mga nagpa-personal reading. Marami din salamat sa inyo. Kung gusto mo talaga na energy mo lang ang gusto mo makuha natin para sa personal reading, ilagay ko na lang yan sa screen. Check nyo na lang para hindi rin kayo ma-scam ha. Check nyo maigi. Text na lang kayo sa aking FB Messenger. Yan, lalagay ko dyan sa video. General reading, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Siyempre, i-reverse nyo yung mga warning, no? Para i-analyze yung maigi, i-reverse nyo siya, pilitin nyo na maiwasan nyo yun para hindi maganap, okay? Yan na pag-a-analyze. Basta, hindi to personal reading mo, okay? Meron tayong 2, 8, 19, 20, and 18. Ang galing mo. Ito mo ha, 18, 19, 20. 20, di ba? O, tapos 19. Tapos, ito, 8. O, 8. Oh, galing oh. Tapos, di ba, 8 plus 8, 60, 17, 18. 18. Hehe, galing. Sabihin, may luck ka. Alam mo, may magaganap sa'yo, Cancer. Fulfillment. Fruition and fulfillment. Yun ang nakita ko sa'yo dito. Okay. Meron kang Cancer, Gemini, Capricorn, Virgo, and Taurus. May mga bagay o sitwasyon ka daw na iniisip na doon sa point na yun. Pwedeng na doon sa point na nagkakaroon ka ng challenge in some aspect of your life, di ba? Pwedeng may mga idinidelay ka, i-delay, madidelay, o nadidelay, or magkakaroon ng mga magpapaliban. Titingnan sa point na yun. O pwedeng na doon sa point na iba naman sa inyo is may mga bagay na maikasisiya ka actually eh. As in, maikasisiya ka raw sa sitwasyon. May kasiyahan, kumbaga. May mga kasiyahan, mga papuri, pasasalamat sa iba. Sa iba naman dito, there's a luck, growth, or may achievement ka na makakamit. Or sa iba dito is mga positivity, no? Ako nakikita. Sa iba is extension. Hindi ko alam in what way. Siguro may mga, because of the delay of the situation, may extend pa yon ng konti pang madidelay, o kaya naman is pagpapaliban mo muna, di ba? Mga ganon. Basta may mga, kung ano mga extension niya, basta pwedeng sa mga papers and documents, kasi may mga papers and documents na ako nakita. Sa iba sa inyo, may mga papers and documents ako na nakikita sa iyo. Either marireceive mo yon, aasikasuhin mo yon, ganyan, o kaya is, sa iba, maaring related yun sa mga government, official building, yung ano na yon, o kaya is may tao na mataas sa'yo, or may patungkulan, maybe sa iba, na makakausap, o kakausapin ka, o kakausapin mo siya. Kakaroon kayo ng connection, kumbaga. May pagtatapos na magaganap o mangyayari sa'yo. There's an ending. Magkakaroon ng, syempre pag may ending, may beginning, di ba? Pero iba sa inyo, madidelay yun. Parang may gagawin kayo na madidelay eh. Or may mangyayari na madidelay. Tapos, transformation. Magkakaroon ng pagbabago talaga. Or may babaguhin, something sa iba sa inyo. Kung sa aspekto na ba, halimbawa may plano ka. Pwedeng yun. Example lang ha, pwedeng baguhin mo yun. O pwedeng, halimbawa may mga lakad ka, pwedeng baguhin mo yun. May mga pagbabagong magaganap eh. O may mga itatransform ka na situation. Pwedeng na doon sa point. In what way? Iba-iba kayo. Siyempre, there's a luck. There's a hope and a chance na pwedeng manalo kayo sa sugal. Ate, nagpasugal ka na naman. Hindi siya malaki, pero there's a winning, no? Sana energyhin ako. Sa iba, papadaan ito sa opportunity. Ibig sabihin, may darating na opportunity sa'yo. May bubukas na opportunity sa'yo.
there's a small happiness ako na nakita sa iyo. And then also is may outdoor, hindi ko alam in what way, lalabas ka ba, may mga lakad ka ba, bukod pa sa trabaho, ganyan. Yung may nakikita akong ganun. And also is, meron din na ano na successful situation, ganun. Ako nakikita, may magsasucess sa'yo. As in, kanina sinabi ko rin yun, di ba? May magsasucess sa'yo, andun din yung point na maybe you are a networking, social media person, o kaya naman may mga public situation Yan, pwedeng may mga pagkakakilanlan, papuri, pasasalamat, pagkakakilanlan sa'yo, no? Pwedeng nandun sa puno, o may mga pupuntahan ka talaga na medyo mataong lugar, o maybe yung trabaho mo talaga is marami kang nakakasalamuha na tao, di ba? Mga iba't ibang tao, sikat man sila, o kaya matataas sa tao, o kaya naman is nagtatrabaho ka sa isang sikat na company, o kilalang company, di ba? O baka naman ikaw din yung sikat kasi baka pag-usapan ka rin sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. And then also, is may tao daw na susuporta sa iyo or ikaw ang susuporta sa kanya. At ito din yung mga allies, friendship na maaari magkakatagpo or mag-union, or sa iba is may mga tao na very loyal naman pagdating sa iyo. Nandun din naman yung loyalty mo. Sa iba, you need to be loyal when it comes to achieve your goal. Nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Alam mo na may tao dito na may boundary pagdating sa'yo? Or maybe you put boundaries din sa iba? Yun. Sa iba sa inyo. Sa iba nagkakaroon o magkakaroon kayo ng limitation sa buhay niyo Parang, hindi ko alam in what way, kung anong limitation. O you need to put limitation. Pwedeng na doon sa point na yun. Pwedeng sa pera, sa mga lakad, sa mga actions, movement. Ganyan. Energy. Cancer. Energy po niya. Diba? Ready ka na ba? Ready ka na ba? Energy niya, please. Okay. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo, is nandito ka daw sa sitwasyon mo na magkakaroon na ng clarity sa buhay mo or magdidesisyon ka na sa sitwasyon mo na papalayain mo siya, yung sarili mo doon, o bibitiw ka doon sa sitwasyon na yun. May ganong sitwasyon ka na gagawin. Siguro may didesisyonan ka, maybe. May didesisyonan ka, may actionan ka na. Pwedeng magkakaroon ka na ng kamulatan, halimbawa. Ayaw gagawin ko na to, ayaw ko na ng ganito na gagawin ko, mag-action na ako, ganito, ganyan, ganon. Pwedeng na doon sa point na yun. Yung energy naman ng iba sa inyo is na doon kayo sa point na you're feeling stuck. Sa iba you're feeling stuck, may mga bagay siguro na nadidelay. In what way? Iba-iba kayo. Nandito kayo sa point na may mga bagay sa iba sa inyo na tinitimbang nyo. Kumbaga natin kayo sa point na yon. Nagkakaroon ng pagkalito sa iba. Sa iba dito medyo nalilito kayo. Sa iba sa inyo na medyo nagkakaroon ng mga disappointment. Pwedeng nandun sa point. Or may mga pag-iisip na sitwasyon, di ba, na tiniisip mo na gusto mo na magtimpi, magtiis muna for a while, mga ganyan, kaya maididelay ka, mga ganun. Sa iba, sa inyo nandun yung point na yon. Siguro yung iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng may magkakaroon ka daw na yung mga unexpected flow of emotions, mga ganyan. Yun ang sabi dito. Pwedeng intense disappointment o lungkot, pwedeng nandun sa point na yun. Iba dito, pagkalito lang to. Yan, may mga bagay ka siguro na magkakaroon ka ng mga confusion, mga ganyan. Parating sa kanya. Cancer.
Parating po. Uy. Kailangan sunod-sunod eh. Hindi ko mabasa. Pag hindi siya sunod-sunod, hindi ko sabay ganun eh. Hindi ko talaga mabasa kasi nag-iiba kasi yung meaning nito pag may katabi. Dapat talaga may katabi siya. Hindi mo siya pwedeng basahin kasi ng isa lang. Okay. Parating sa iyo, babasahin ko muna yung sitwasyon. Andito ka kasi sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na kinaka-worried o may mga bagay ka na iniisip, 'di ba? Na sitwasyon sa buhay mo. Na siguro medyo napanghihinaan ka ng loob o kaya nagkakaroon ka ng paglaban sa iyong emosyon o paglaban sa iyong isipan na sitwasyon. Kumbaga na doon yung point na may mga dine-daydream ka, pinafantasizing, or maybe nagkakaroon ka ng choices sa buhay mo, no? Yes. Andun yung point din na nagkakaroon ka ng choices into your life, pero may mga sitwasyon ka daw na didesisyonan this time sa nakikita ko dito. And then, nandun din yung point na nagkakaroon o magkakaroon ka ng mga pagpaplano na medyo na parang ipupush mo siya or magte-take a risk ka doon sa sitwasyon mo, no? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Gusto mo rin naman siya, yung sitwasyon na yun, but still, is magte-take a risk ka pa rin doon. Gagawin mo pa rin siya. Kumbaga, hindi siya 100%. Ganun. Pero siguro may tumatakbo pa talaga sa puso mo o sa isip mo na 100% yung gusto mo. Pero yung itong iti-take a risk mo, gusto mo naman siya. Hindi ko naman sinabing hindi mo siya gusto. Gusto mo siya, pero magte-take a risk ka doon. Yun ang nakikita ko dito. Okay, parating sa iyo is tatahak ka daw ng bagong direksyon sa buhay. May pagtahak. Dito yung sitwasyon na may sitwasyon ka na you are ready to let it go. May mga sitwasyon ka na abandonahan mo or ile-let go mo siya, maybe sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. And then also is meron daw sitwasyon na pag-aaralan. Hindi ko alam kung mag-aaral ka ba, pag-aaralan mo, aaralin mo. Parang na dun sa point na yun. May mga ganong sitwasyon ka daw na gagawin. And then also, ang nakikita ko rin dito sa iyo is may lalaking kakausap sa iyo. Hindi ko alam kung doktor ba to, advisor ba siya, magulang mo ba siya, lawyer ba siya, teacher ba siya, interview ba siya, mga ganong sitwasyon. Basta lalaki siya. May lalaking kakausap sa iyo. And then also, sa iba naman sa inyo is meron kang sitwasyon na titiwalag ka doon. Ano yun? May sitwasyon na titiwalagan mo. Siguro sa paniniwala mo, sa isip mo, o sa isang grupo, o sa isang desisyon, o kung saan, o sa relasyon. Basta merong sitwasyon na titiwalag ka doon. Halimbawa, parang ganito, di ba? Halimbawa lang fall in line yan. Di ba may heart dito? Parang alam mo yung point na, di ba nag-iisa lang siya? Yung point na aalis ako dito, parang hindi ko sinasabi na ayawan mo siya, pero either aalis ka for a while, pero babalik ka rin muli. Alam mo yung mga ganang sitwasyon? Pwedeng iniisip mo na, alis ako for a while, pero babalikan kita. Di ba minsan, pagka nag-shopping tayo, shopping ate, wala naman akong shopping, sabay ganun. Di ba, ako kasi minsan, pag nag-shopping ako, babalik ako, ay, gusto ko to.
Tapos, may uunahin ako. Pag bumalik ako at nandiyan ka pa, ibig sabihin akin ka. Yung mga ganun sitwasyon. Yun. Pero sa'yo ganun din. Example ko lang para mas maintindihan mo. Yun ang sabi. Ako nakikita sa'yo. Sa iba naman sa inyo, there's a conflict o may mga sitwasyon na medyo nagko-conflict ka, magiging komplikado yung sitwasyon, ganyan. Nagkakaroon ng mga competition situation, no? Marami ibig sabihin kasi when it comes to a competition. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa love life, pwedeng sa mga kasama sa trabaho, o kaya naman sa sarili mo, when it comes to yourself, di ba? May nagko-compete ka sa kaliwa ka ba o sa kanan, mga ganon, mga ganon sitwasyon. May mga competition situation, may taong mataas ang ego, may mga disagreement, meron din ako nakikita na um, mga tao na parang hindi ko alam kung maghihiwalay-hiwalay ba yun o may mga paghihiwa-hiwalay o magkakanya-kanya. Meron ako nakitang gano'n. May nagmamatyag sa'yo. Alam mo may taong magkaka-interest sa'yo. Natin mabuti ba siya? Ingat ka sa kanya. Baka masaktan ka. Binalaan. Binalaan agad. Hindi pa man din, talagang binoljak na ni ate. Hindi, sa'yo naman yan eh. Dapat iwasan. Uy, may nakita ko ng number. 3. May nakita ko number. Ay, ano ba yan? Isa lang, ate. Isa lang. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Okay, iwasan mo, syempre, yung hindi ka mag-save ng money mo, yung iba sa inyo, o kaya iwasan mo yung hindi ka makapag-let go. Iwasan mo ma-stagnant. Iwasan mo na mapanghinaan ka ng loob. Yun. Iwasan mo na hindi ka makapag-focus, mawala ka sa control mo, magkaroon ka ng self-doubt, or malack of confidence ka, ganyan, malack of self-esteem ka, mga ganun. O kaya naman sa inyo, iwasan mo na, syempre, it's more on maturity is needed. Ang sinasabi dito, yun ang sinasabi, And then also, iwasan mo yung mga selos-selos, ganyan. O kaya yung mga tao na liar, unfaithful. Kung ikaw ito, iwasan mo. Manipulative, mga, mahilig makipagtalo, mga hot temper person. Kung ikaw ito, iwasan mo yun. Ganyan. Hindi mo alagaan yung sarili mo, isa rin yun. You need to take good care of yourself. Ang sinasabi dito, yung magkaroon ng mga moody situation. Alam mo naman siguro yung mga moody situation, di ba? And then also, yung mga taong moody. Yan, yung mga taong selfish, mga makasarili, iwas ka doon. O kung ikaw ito, iwasan mo. Yung mga taong insecure, mga bullying, iwas ka doon. O makisawsaw, iwas ka doon. Yung pagiging masungit, lalaki ka man o babae, o yung mga taong masusungit. Siyempre, kasi minsan, di ba, kapag kulang tayo sa tulog minsan, medyo nag-iiba yung mood natin. Kaya, para hindi mangyari na moody type ka, siyempre, mas bumawi ka ng tulog. Kasi minsan, pag kulang ka sa tulog talaga, nagiging mainitin ng ulo, ganyan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Okay, sa love mo, maring may kausap ka or makakausap ka na 1 hanggang 2 tao. Pero sabi dito, hindi, isa dito or either 2 sila, hindi sila sa'yo. Mag-ingat ka na lang. Oo nga, 2 nga siya. Well, it's your choice naman, sabi naman dito eh. Choice mo naman daw to. Pero mararamdaman mo yung mangyayaring pagbabago nito. Umpisa pa lang. May mga malala. Basta, slowly but surely lang, ha? Okay, kung kayo nagkahiwalay nitong tao na ito,
Oo, nagkaroon na ng paghihiwalay kasi maaring sa iba sa inyo, this is a third party or sa iba sa inyo talagang nagkaroon maaari din kasi pamilyado na rin yung iba 'no? Yun ang nakita ko dito puwedeng yun yung naging balakid, 'di ba? O kaya naman is may mga naging third party talaga sa iba. Sa mga nagkahiwalay kasi dito sa sitwasyon, kasi gusto ng isa dito is reconciliation. Gusto niya ng reconciliation ng isa sa inyo. Gusto niya ng resetting, ang sabi niya. Okay, kung kayo naman is may third party relationship. Depende na lang 'to kung ikaw yung third party ha, at kung ikaw ang gumawa ng third party. Sa sitwasyon niyo is well, dito kasi sa sitwasyon happy naman kaso siyempre hindi maaalis na may third party kasi kahit na alam mo, 'di ba, dito sa sitwasyon, hinihintay mo ba na maging okay itong sitwasyon? Kasi yayanigin ka na daw ni universe, oh. Parang ishi-shake ka niya sa sitwasyon o niyuyugyug ka na niya, maaring hindi ka pa natatauhan, 'di ba? Nasa sa'yo na 'to, choice mo na 'to. Baka iba sa inyo magkakaroon ng paghihiwalay. Isa rin sa inyo kasi malihim, as in, or maybe both of you, pero isa dito malihim. Yun ang nakikita ko, Sa iba baka both na kayo meron. Yun lang naman nakikita ko, pero choice mo naman 'yan. Sa mga walang third party naman is kung nagkaroon ng hindi pagkakasunduan in the past, maaaring ngayon is magiging okay na daw kayo. You finding peace sa nakita ko dito, magkakaroon ng mga recovery, kumbaga there's a happiness, love and happiness. May mga bagay din naman na nandun din talaga yung pagpapahalaga. Kahit papaano may mga resetting situation naman na nagaganap. Yun nga lang is something hiding in this connection. Hindi ko alam in what way, kasi iba-iba kayo ng ano, but still handun yung Ten of Cups mo kasi sa nakikita ko dito. Pero isa sa inyo, either masikreto ito or either may hina-hide ang isa sa inyo or handun yung point na hindi naman siguro importante. Yun, na yung hina-hide. Baka maibibigay sa sa'yo, 'di ba? Baka may mga lakad kayo o kaya is may mga didesisyonan kayo. Pero malalaman mo daw 'to, may malalaman ka sa connection na ito. Yun ang sabi. May ikaka-excite ka nga rin, Sa mga walang third party 'to, Ano ba 'to? Ay, may biglang lungkot na well, ang lungkot naman depende. Kasama sa relasyon yun. Yung mga away. Kung wala naman third party, hindi nyo naman kailangan mag-away ng malaki, no? Ay, naku, may nakita ako sa balikat ko. Nak, talagang dito ka pa nag-ano sa likod ni mami, Kasi nagpupo yung anak ko. Okay, tingnan natin yung money mo. Money, trabaho to, Cancer. Okay. Money and trabaho. Uy, galing, 10-10, 10-10, ibig sabihin may completion ka. Sa trabaho mo, mukhang papaliwanag siya, sa nakikita ko sa dito. There's a new horizon. Andun din yung point sa trabaho mo is stability. Ang nakikita ko sa dito, it's more on material success, wealth and prosperity. Ganun din sa pera. Maaring matagal na rin kayo sa trabaho nyo o kung ano yung mga profession nyo. Sa iba sa inyo, handun yung choices kung sa trabaho. Pero magkakaroon daw ng kaliwanagan sa inyo. Yun. Ang sabi dito. Sa pera mo, maganda yung pera mo kasi this time daw is mas mas more kang magkakaroon ng investing when it comes to your money. Siguro mas mag-give ka ng effort, ng hard work, ganyan,
ng, magkakaroon kasi siya ng mga development, ganyan. May mga bagay ka na, magpo-focus ka na siguro na doon sa point na yun. May mga bagay ka na maiisip or gagawin or pag-aaralan, aaralin, mga ganyan. May new beginning ako na nakikita pagdating sa'yo dito. It's more on stability ang nakikita ko sa'yo dito, ha. Yan, o. Kasi 10-10 yan, o. 10-10. Completion ito. Also, mga bagong opportunity, tsaka new beginning happen talaga sa iba sa inyo. And then, sa iba, ako sa iba sa inyo may mga bagong work kayo, di ba? Kasi we have the magician din sa nakita ko sa inyo dito. So, iba dito within 2 to 3 to 4 something, either weeks ito or months man siya, mas magiging maganda yung flow ng pera mo or trabaho mo. Siguro nga, siyempre lalo kung bagong pasok ka, di ba? Mas gaganda yung takbo ng ano, no? Kasi hindi ka naman makakapagsahod ng pagpasok mo, wala naman agad sahod yun, di ba? Mga ganong point. O kaya 3 weeks yun. 3 or 4 weeks. Sa ibang months. Ganon. Yun ang nakikita ko dito. May mga ano ka dito, joy na mararamdaman. And success and victory sa iba. Dito. Prosperity kasi to eh. Yun. Congrats pa rin sa iyong ano, no? Pero yung, alam mo iba dito, maaring makaka-receive ka ng communication text message or may marireceive kang message na manggagaling ito sa kung nag-a-apply ka halimbawa, 'di ba? Sa mas matanda sa iyo, kanya by the company o kaya naman may tao dito na susuportahan kanya pagdating sa pera or ikaw ito sa kanya. Yun na nakikita ko dito. So, iba sa inyo, andito kayo sa point na ano, kung ano yung tinabaho mo, yun yung aanihin mo. It's good naman kasi pera pa rin yan, no? Yan, pera yan. Tapos ito, pera to. Di ba? 10. We have the 10 and the 8. Ibig sabihin, we have the 18. 1 plus 8 is 9. It's equivalent of completion pa rin yun. Kasi it is a fulfillment and fruition yun. Ibig sabihin, may parating na mas magiging maganda yung flow ng pera mo this time. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Arigato namaste, God bless.